Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, bigyan daan natin itong mga comments ninyo, mga fan insights dito sa ating portion na inbound insights. Alright, at bibigyan natin kayo ng updates tungkol dito sa nangyayari pa rin na FIBA Asia Cup. Sino ang mga pasok sa semifinals. At meron tayong good news para sa Gilas Pilipinas. Abangan ninyo ang ating magandang balita. Wow! Alright, eto na. Eto na ang mga agenda nating ngayong araw na ito. Pasok! Okay, punta na tayo dito sa ating agenda ngayong araw na ito. Simulan muna natin ito sa mga magagandang balita sa sports. Good news para dito sa Gilas. Alright, eto na. Ayan. Kilala nyo ba niya nandiyan sa screen natin? Yan po ay si QMB, si Quintin Meliora Brown, na inapprove na. Okay na sa FIBA na gawing local player itong si QMB. Alright, so pwede na siya maglaro para sa Gilas Pilipinas as a local player. Hindi po naturalized kasi pag naturalized, allowed lang isa lang yata, ano? Okay, kung local player siya, malaking dagdag ito. Magandang dagdag to. 6'10" po ito mga kababayan. So, kung tutuusin natin at susumahin na natin, meron tayong 4 na bata na malalaki. Mga big men. Pagdating natin sa, kasi ang susunod nating laro sa FIBA ay yung FIBA World Asian Qualifiers, no? Sa Nobyembre yan. First window ulit yan, home and away ulit yon. So pwede nang ilagay sa lineup ito, no? Si Quintin Meliora Brown, si QMB, kasama niya si AJ Edu, kasama niya itong si Kai Soto. Sana gumaling na. Baka by that time naman siguro okay na siya, no? At itong si kung papala rin tayo na maging local player or naturalized player pa rin, piliin nila kung sinong ina-naturalized player nila. Ang gagamitin nilang naturalized player, si Kwame ba o si Justin Brownlee. Pero kung sakali, pala rin itong si AJ Kwame. AJ Kwame. Itong si Ange Kwame na maging local player. Wow! Lakas nitong frontline natin mga kababayan. Okay? So 4 yun, Alright. Good news ito para sa Gilas Pilipinas. Okay? At latest lang, katatapos lang nung New Zealand tsaka Lebanon. Okay? Panalo po ang New Zealand. Wow, nanalo pa ang New Zealand. Alam nyo ba bakit ako nagtataka? Ay sa kadahilan ng ang New Zealand tambak nung first quarter. Hinabol ng New Zealand hanggang sa last minute ng fourth quarter. At nanalo pa sila. Very close game. Ang Lebanon malakas mga kababayan. Malakas ang Lebanon. Kung hindi lang tsinaga ng New Zealand, hinabol ng New Zealand mga kababayan ang lamang ng Lebanon. Okay? At sa huli, nanaig itong New Zealand over sa Lebanon. Kaya naman, kompleto na ang Final Four ng FIBA Asia Cup. Yan ay ang semifinal round, no? That will feature 4 teams. Okay? Australia versus Iran at China versus New Zealand. Malay nyo, baka Australia at New Zealand pa magkita sa finals, tingnan natin kung may laban itong China at saka itong Iran. Okay? Yan. Yung dalawang taga-Oceania
at saka itong talagang purely from Asia. Magkaibang kumbaga sa Asia, magkaibang region ito. Okay? Maganda laban ito, no? Aabangan din natin to. Australia versus Iran, China versus New Zealand for the semifinals. Alright? Yung matatalo dyan, battle for third, mananalo dyan, maglalaban para sa championship. Okay? Tapos ang susunod na assignment nitong 16 na to, kasama ulit sila sa FIBA World Cup Asian Qualifiers naman tayo. Okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, home and away ulit yon, window ulit yon. Okay? Hanggang sa makarating sa 2027 sa Qatar. Yan naman yung FIBA World Cup. Okay? Sana natin i-discuss yan pagka malapit-lapit na, no? Alright? So, bigyan daan na muna natin yung mga comments niyo. Alright? Ngayon lang tayo magbabasa ulit ng comments dahil natabunan na tayo ng news ng FIBA Asia, no? Alright? So, itong mga comments ito, mga FIBA Asia. Karamihan, ano? Mga natambak na to. Okay. So, ito, no? Ang mga suki natin, Sir Pablito Orozco. Sayang, tingin ko kailangan i-assess muli ang dahilan ng pagkatalo ng Gilas. Sa Chinese Taipei yata ito, no? Oras ng laban, alanganin, lack of preparation and defense. Mula naman kay Sir Lope Bucalos, yan ang sinasabi ko. Kailangan talaga biglain o matindi ang depensa ang ilatag ng Gilas. Good luck, Gilas. Yan. Okay? Sabi pa ni Sir Pablito, hard work at himala ang magpapanalo sa Gilas against All Blacks. Against New Zealand yan, ano? Alright. Tapos, meron pa rito. Ito. Galing kay Sir Roberto Doctolero. Morning, sir. Alam mo po, sa totoo lang, kung tinalo sila ng Chinese Taipei, ay pwede matalo uli. At hayaan nga, talo sila kagabi, di ba? At yan na nga, talo sila kagabi, di ba? So pag-asa lang na italunin nila ang Iraq para makapasok sila sa quarterfinals. Kung matatalo sila uli, sila ay dapat umuwi agad, no? Sa Pilipinas, at payo ko lang kay Coach Tim Cone, kung maaari lang ay bitawan na nila si Justin Brownlee. Kasi kawawa naman si Justin Brownlee. Lagi siya nasisisi ng mamamayan ng Pilipino. Kung pwede din sana, wag na niyo isama o isali pa uli si Junmar Fajardo. Kasi hindi talaga siya magaling at bobo sa larangan ng basketball, no? Matangkad lang siya kaya nakakukuha siya. But kung ako tatanungin, ay hindi ko kukunin yan kahit sa PBA. Hindi ko rin kukunin yan. Real talk lang po tayo, sirs. Sir Toshi, salamat po. Ayan. Opinion yan ni Sir Roberto Doctorero. Salamat po sa inyong message, Sir Roberto, Okay. Sabi ni Sir Pablito, if manalo tayo against IRQ, Iraq quotient has something to do with placing, so just need to win convincingly. Message naman mula kay Sir Lope Bucalos. Kailangan manalo ang Gilas versus Iraq. Nalulungkot ako sa nangyari sa Gilas, pero talagang ganyan, may panalo may talo. May konting chance pa tayo. Pag nanalo tayo sa Iraq, kung di naman tayo pala rin, di bawi na lang next time. Siguro mas lalo pa nating pag-ibayuhin ng husto. Lalo na sa preparation at kailangang dagdag puwersa. Palitan ang dapat palitan sa team at kailangang European style ang ang i-apply ni Coach Tim Cone, kasi halos na pag-iiwanan na tayo pagdating sa style ng laruan. So, good luck sa Gilas versus Iraq laban Pilipinas. So, panalo naman tayo sa Iraq, kaya lang natalo tayo sa Australia. Maganda. Nagkakasigawan kami rito nung mahina lang sigawan dahil marami natutulog na.
nung laro natin versus Iraq, Saudi Arabia. Talaga naman. Oo. Sabi ni Sir Peter Flores. Sir Peter Flores, salamat sa comment ha. Ang daming players na dapat palitan. Mga shooters talaga ang kailangan. Si JB lang ang may outside shooting. Oo nga eh. Minala si Calvin Oftana. Na-injured pa si CJ Perez. So talagang short-handed tayo. Sabi ni Sir Rodante Salvador, ang sarap panoorin at makinig sa mga analysis legit. Pareho kayo sir ng vlog na playoff. Walang fake news. Hirap ang Taipei at New Zealand. Di tayo konti lang ang laman nila. Di tulad ng iba tambakan. Mabuhay at more power vlog Talking Toshi. Salamat po Sir Rodante sa suporta. Sir Lope ulit. Okay, mananalo tayo sa KSA. Ang pinakamahirap nating makakalaban ng Australia. Totoo naman yan. Sabi nga ng iba, suntok sa buwan pero bilog ang bola. Ika nga, wala namang malaking nakakapuwing angat ng tinalo ni David sa Gulayat. Si Gulayat. So good luck Gilas. Kaya lang di tayo pinalad eh. Yan. Tapos good morning. Ayan, nasagot na natin yung si Sir Pablito. Huwag magkumpiyansa Gilas, nag-improve na din Saudi kagaya ng Chinese Taipei o sobra. Ang galing nung Abu Bakar. Nung number 5 ng Saudi Arabia, kahit anong iba to. Pagka layo-layo na, pasok pa rin yung tres niya. Yan, nako, kailangan tsaka yung sabi ko sa inyo, yung sentro nila si Alsua something, nakalimutan ko na lang ang pangalan. Okay, ibabato lang sa kanya yung bola kung matangkad, konting talon lang, tapos papasok na lang yan sa ring, Yan. Keep on vlogging idol, sabi ni Sir Ian. Ganda ng content mo, hindi clickbait, hindi hype, basta andun lang sa facts. Salamat po, Sir Ian Diaz. Alright. At sabi ni Sir Rodante pa rin, good day, Talking Toshi. Sports, clear ang paliwanag sa Gilas, Saudi. Kaya na Pilipinas yung Saudi, depensa lang. Dalawang bagong player sila, 90% may panalo ang Gilas. More vlog and content hanggang Gilas draft, hanggang PBA. Salamat po, Sir Rodante. Okay. Sabi ni Sir Nestor Villaflores, idol, pa-shout out ako from Victoria, Laguna. My team is Gilas Pilipinas. Ayan. Shout out po kay Nestor Villaflores. Nestor Villaflores ng Victoria, Laguna. Alright, magandang araw po sa inyo mga Sir Nestor. Salamat po sa pagbate at sa inyong comment. Okay, Sir Rodante ulit. Gandang tanghali, Talking Toshi. Sports, 60% Gilas, 40% Australia raw. Malaki ang ginawa sa panalo sa Saudi Arabia. Malaki ang moral na naipanalo sa Australia. Depensa at free throw, 95% to 100%. Mananalo ang Gilas. Huwag lang kayo magpatambak. Kagaya ng paborito kong team SMC na bumaba sa 100 points ay talo. Ganyan ang Australia. More legit content vlog. Yan, sabi ni Sir Rodante Salvador. Ang sabi naman ni Helen Ward, kapatid nyo, okay, ito may kapatid nyo po yung nasa NBL, ka-teammate po dati niya. Ito yung yata, si Callaway, tinanong ko, Okay, salamat Sir Ma'am Helen Ward. Sabi naman, bago to, Sir Efren Limiak. Salamat po sa sa comment. Kung si Kai Soto at Justin Brownlee at Kevin Kiambao may laban ng Gilas sa Australia. Speaking of Kevin Kiambao, malakas ang potential ni KQ sa outside shooting. Outside inside yun .
So, okay to si Kevin Kiambao. Sila mga papalit na rito sa mga medyo may edad na, mga 30s, above 30s. Ito mga 20s to no? Sila na magiging bagong mukha ng Gilas Pilipinas. Magsipag sila sa mga alas, depensa sa tres. Sila lahat mag-aambag. Huwag iasa lahat kay JB. Sir Jaime de Mafelis. Totoo po yan. Lahat nakaasa kay JB. Although masarap manalo, no? Masarap lasapin yung panalo nakasama si JB, kaya lang lahat natin inaasa kay JB. Paano kung wala at ma-injured? Wag naman sana. Paano kung wala, hindi available ang services ni Justin Brownlee? Paano na tayo? Okay, so dapat matutunan din ng mga players natin, local players, na ilaro yung laban, no, na wala si Justin Brownlee. Anong gagawin nilang mga adjustments pagka wala si Justin Brownlee? Dapat practicein din nila yun. Okay, huwag iaasan lahat kay Justin Brownlee. Totoo to, agree ako rito kay Sir Jaime de Mafelis. Alright, so ayan po, mga magagandang balita, ano. Again, si QMB approved na ng FIBA bilang local player sa Gilas Pilipinas. So, it's up to Coach Tim Cone kung kukunin niya si QMB at maisisingit pa niya sa lineup ng Gilas Pilipinas. Alright, maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa ating mga programa. Okay? At huwag niyo kalimutang tumutok palagi sa ating mga videos, ano? Sa mga bagong pasok, hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.